Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa harang dakbayan sa Subo. Maayong gabi kan atong tanan. Ako si Ryan Mark. Kaban gihapon nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Good evening sa tanan. Maayong gabi. Kumusta, Bray? Ray. Tugnaw marong mga panahon no? This week ba? Kay murag Sige, uwan. gitugnaw ko. Pero it's dry. Kanang di ko ganahan sa uwan kay umuuwan ka human. Dili siya enough nga mo kuan sa mubasa sa mga tanom, you know, the plantita in me. Nya kahuman mo dry ang mga kuan. Dry ang yuta mo nang di kay ko ganahan. But ini kagabi, like gabi, last night gabi ang art. Translation lang. Kusog ang uwan gabi. Kusog ba? Mayo siguro na. Basig sa Lahat lugar. Oh, yes, taga Talisay man mi. Or basig purti lang yun akong kahinanok no kay ga-overtime kay today di ay is World Day Against Human Trafficking. Unya gi-celebrate ni nato. In fact dito ta sa SMC side kaganinang hapon. Oh, sana man ni oy wa nam tay kuan concept of time inani no sa kabisi nato no do na tay mga gipahinungdan nga mga local government units nga naka-achieve og ideal og mature functionality sa local council against trafficking, violence against women and their children functionality right unya congratulations sa Tagbilaran City and sa San Juan Siquijor ni achieve sila og 2 years nga ideal status right. That's very good for local government units no, buti pasabot nga ining effort gyud ni sila para all through the years kanang mo achieve og certain level gani nga kanang makaresponde sa mga issue sa trafficking. Organizationally active pud sila, so we commend these LGUs nga nakahatag og pagduon sa kanang kampanya against human trafficking and of course congratulations sa Interagency Council Against Trafficking for the very successful activity held this afternoon no. Congratulations kang Regional Prosecutor Gubalani, then sa DILG si Director Trovella and DSWD7 OIC Director Shalane Lucero. So congratulations sa tanan. Of course kanang part man ko sa technical working group right. Ako gid ang pasalamatan i-acknowledge no ang effort sa naa sa kanang ning work although mga way katugray nga kanang nangandam gid para sa activity no ang mga among i-consider nga mga DOJ girls no, sila si Sai, sila si Mariel, si Hannah and then si Mandy. So maayong gabi natong tanan murag kamo nakapahuway na mo. DOJ in Department of Justice 7. Kuan kani mga prosecutors nato diri sa Cebu mo ni under ni sila sa Department of Justice. Okay, sa mga nananaw ro nato attorney, especially maabot sa mga probinsya no, daghan kitag maabdan in the world. Yes. Hello there world. Anyway, kanang when is there trafficking? Kano sa mga kamingon trafficking or this is a case of trafficking? Ang pinaka-importante nga tan-aw nato kung dunay human trafficking no ang exploitative purpose kay ang acts kanang pag-recruit, pagpangumbinser, pagdala, pagtransport, pagbalhin, mga pag-receive, pag-obtain kana nga mga acts could be criminal in themselves. Unya ang pamaagi, pagpangilad, pagpanghadlok, pagpangidnap, pagpanguers, take advantage of vulnerability. Pwede ni sila mahimong separate offenses pero ang pinaka-importante nato nga tan-awon no, acts means last is ang exploitative purpose. Pananglitan kanang sexual exploitation, kanang giingon natong online sexual exploitation of children, usana sa mga exploitative purpose no, dunay pagpahimulos sexually sa labor no, kaning mga forced labor, kaning mga slavery nga atong giingon unya kaning bang mga dili mo comply sa terms sa employment in such a way nga mahimo na
na ning mura na gyud ala slave ang kanang pagtratar nato sa tuang mga trabahante, no? Pwede mo qualify as trafficking kung musud sa exploitative purpose. Actually kaning organ donation, right? Appeal na ni siya. Oh, kanang donation gud na siya, pero Yes. kung ibaligya na gani na sale of organ actually could constitute human trafficking na pod. So katong mga kanang kuhaan og mga parts sa lawas no niya murag ibaligya himuon ning kuan himuon ning negosyo, that could be trafficking pod and in that premise niya. Kaning mga OFWs nato ray nga mabiktima og kaning mga false promises sa employment and in the end they become enslaved no ato sa gawa sa nasod or bisag diri ra sa Pilipinas. Kuan gihapon na kanang pwede gihapon na mahimong kandidato sa trafficking. So ang importante NIACS means and pinaka-importante ang exploitative purpose. Prevalent or also pa bagyapon ni hangtod karon attorney like sa una makabati tas mga radio drama, makita sa mga teleserye nga pangrekruton dito sa kuan sa mga probensya kay dadon dito himuong katabang sa mga syudad no, dagkong syudad. But in it abot eventually kay himuon ibutan dito sa mga bar, butang mga sexual kuan, mga dance. Daghan gihapon nag istorya nga mayingon ana no kanang makaistorya ta og mga biktima nga na rescue. In fact ang uban ani nila ray kanang diri sa Cebu ha, gikan sa Manila nya gida diri sa Cebu nya in the end gabot nila sa Cebu na aday sila sa mga kasa and I was able to talk to one of them kanang they could not get out of it kanang moingon ta kamo may giganahan ana sa inyong trabaho pero actually dili ray. You'll be surprised nga di sila ganahan sa ilahang nahimutangan pero they could not dili sila makalingkawas pod ana nga sitwasyon. A lot of factors nga makes it impossible for them kanang yung ingnon sila ray forever utangan sila for the makeup wala mo kahibaw ha kanang feel ninyo nga ganahan sila silang gibot kay mga gwapa kay sila sa mga bars they are paying for it di ay kanang mga makeup nila nya moingon sila ganahan na sila mauli sa ila nya ingnon pa sila nga wa pa man nimo mabayri imuhang mga sinina no ang imuhang mga makeup ang imuhang kaon di ay nya seemingly kanang never ending di sila kahibaw kanus agyud na mahuman. It could be an indication nga traffic na gyud ni nga mga babayhana kaning normally atong ingnon nga mga mugbog lupad dili ni sila mugbog lupad they are not the perpetrators here, they're actually victims. Oo mao na atong perspective ron sa kaning mga prostituted women and children. Kaning kuan si Quijor, San Juan si Quijor? San Juan secure, congratulations, ideal ang ilahang status for 2 may ilang consecutive achievement years. nasa sila mga issues or cases of trafficking nga ilang mga na sumpor. Actually, anong nakadaog man sila gyud? Comment murag atong i-comment ang entero isla sa Siquijor no kay murag zero report pero functional ilahang mga local councils against trafficking meaning dunay mga regular meetings nga ginahimo unya dunay mga pagtuon mga education activities awareness raising activities basta active ang ilahang mga mechanisms to respond to human trafficking mao siguro pwede na to ma-attribute no nga basig wala report kay effective ang ilahang preventive measures or kuan gyud kanang usa ka factor ana nga makita nato kay active ang ilahang kuan ang ilahang law enforcement unya dili makalihok ang mga would be abusers. So usa na ka indication nga atong gitan-aw actually ang mohimo sa kanang ranking og rating ani ang DILG ray gitawag na natog LCAT VAUSI functionality unya naanay mga criteria naanay kanang ipang-check nga mga kanang indicators no sa kaingon ka nga kanang kani functional ni asa nga level ang ako alang kay ang Cebu murag medyo nangubos ray ang naara nakasulod sa mature level dili ideal level mature may dol-dol na sa ideal pero di pa gyud 75% lang more or less grado lang 75 siya. Kanang it's only so good Cebu ang Lapu-Lapu City unya kanang ato ning mga kuano ato ning mga tan-awonon what could be the problem kay I know for a fact nga mga taga Cebu mga LGUs nato diri are very very active sa paningkamot against human trafficking unya nganong wala nakasulod sa ideal nga ranking. In fairness sa Siquijor because Siquijor is a tourism destination. Yes, it so when is. there is tourism kung ana yung tourism ba progressive yung tourism grabe sad gyud ang mga exploitation there the mga abuse against women and children so
no, 0 cases means active din Zero sila. reported Sige, case, but ipasabot. Kana ako, I could attribute it to effective nga preventive measures on their part niya. Mao na atong gusto po dinuon ray nga kanang instead na garespondi kag sitwasyon nga naa na diha, gusto ka nga way mahitabo gyud nga abuse at all. Prevention is better than cure. Yes, always good nga kanang better than cure ang Okay. kanang But in any preventive attorney, measures. sa mga nagtanaw ron ba na, I might be a victim or I might fall na mahimo kong biktima ani mga inani nga issue, human trafficking for sexual exploitation and slavery or abuse ba, pero mahadlok ko because with all due respect, napamangyud ay kahadlok like sa atong mga law enforcers sa police, dili pa mangyud full ang atong support sa Atong police trust, because of atong mga yeah. makitaan sa yung mga istorya, tumadunggan yung mga balita na yung mga police, yung mga violators, although these are kanang unsa tawag ani kanang Isolated. cases, but kung adto ka sa probinsya attorney, lahi man gud dito sa probinsya, mahadlok yung kag police, mahadlok kasi yung mga local officials. How can we kuan ba? How can we encourage them nga dapat mo report ka if you feel you're a victim? Nga asa man ko mo report, mahadlok ko sa police, di ko magduda ko sa police basin hinog ako mabiktima, double dead or Okay. biktima pa ko again. How do you assure them na you can trust these people, these agencies, that you have to cooperate with these agencies? Kung dili ta komportable sa police, padul nga nato sa tanang investigation, police raman gyud, pero pwede ta mo duol og mga non-governmental organizations like the Children's Legal Bureau, ang Law Center Inc. no nga kanang napod kakuyog nato sa programa, member pod na sa Interagency Council Against Trafficking na International Justice Mission, Bidlisio Foundation, kani nga mga non-governmental organizations can help us kanang facilitate no unya can build a certain level of trust kay kinahanglan man gyud ta somehow maningkamot ta nga naatay sa ligan nga mga tao yes. nga makatabang and para ma-guide pud ta sa sakto nga mga law enforcement bodies no, pero you can always approach the Women and Children Protection Desk sa inyohang mga tagsa-tagsa ka istasyon kani makaingon jud ko diri sa Central Visayas nga trained ni ang ato ang mga naa sa Women and Children Protection Desk to respond no sa mga sitwasyon sa pagpangabuso sa mga kabataan o kababayenan. So ayaw lang kahadlok o kanang approach to get assistance, pero if you need kanang non-governmental organizations tanawa sa inyohang lugar, or you can dial 1343 kung actual case of trafficking nga kinahanglan i-report no kanang 1343. that's the hotline 1343 para sa kanang paghatag og kahibalo ngadto sa nahingtungdan nga law enforcement para makaresponde sa inyohang report, or kana you can call Children's Legal Bureau at ako ihatag ang number Yes. 2533627. Ang taon mo dito si Noemi Troya. Oh, pwede ra, Attorney pwede ra. Troya. Naapod mi ko an online intake form. Ay mo kabala ka, mahadlok magud uban og kanang fill up og online, upat na kapangutana pangalan, contact number niya. Kaya minay mo contact ninyo. Tan-awa lang sa amo ang Facebook page sa Children's Legal Bureau para naaray actually abogado gyud na ang ga-check sa kanang amo ang intake para kung doon na immediate nga kinahanglan og assistance inyo nang ma-reach out ra sa inyo mo reach out ra sa inyo amo ang abogado para makahatagan mo og ang sakto nga assistance makagiya mi ninyo. Before we go to our next topic, curious ko atong gingon kaning mga bar girls ba na parang there's no way out, pero what is their way out? Unsa like sa inyong mga Precisely. cases, unsa ba inyong buhat? Actually, they could leave. Ang lain nga way out is they are being rescued. Kanang mao ni no kanang usahay di gani sila kasabot sa ilang sitwasyon sa pag-rescue, nagtuo sila gidakop sila. Pero actually gikuhaon na sila, dili na sila ibutang sa prisuhan, ibutang na sila og mga shelters like diri sa Cebu we have Haven sa DSWD, or naay mga NGOs pod nga modawat og kanang mga rescued women and children, mga shelter nga mga NGOs nga kanang modawat og rescued women and children no. So kani
kani sila one way out good is ma-rescue sila or sila mismo ang mo leave sa ilahang pagkabutang, but we know that it is sometimes difficult. So siguro give us a sign, contact us if you need rescuing, kay we can coordinate with the proper agencies nga makahatag ninyo og sakto nga assistance. Okay, yes. So muna na siya, lami ka tong topic karon para sa mga feeling din ha na murag na abuso na magyukuani. It's not just sexual abuse, like Yes, employment abuse. Employment, no? Imong sweldo di mao. Kani Ang mga gi-promise kuan nato, nimo pag mga recruit. OFWs nato no nga kanang wa sila kay baw nga na traffic na daay sila kanang mo na atong ipangpangita pod karon kay ang uban magtuo nga kanang illegal recruitment lang ang problema, but actually trafficking na. In fact, we are coordinating closely with Attorney Carl Ariola sa POEA. Unya mo poy ako ang co-host ganina no sa dito sa kuan sa Seaside o sa event para sa necessary assistance kay naay legal assistance nga ihatag ang POAA for overseas workers nga na traffic. Okay, so from trafficking arita sa ghosting mo na Yes. itong topic karong gabi. Unang attorney ang pangutana. Yun ba kamo nga himuong krimen ang ghosting? Very interesting Yes, it's question. very interesting ato nang hisgutan amo nang lalisan ni attorney after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hi, this is Pilita Corrales. Si Joe Awayan. Kini si Vina Morales. Kumusta mong tanan? Si Dulce Ne nga nagpasalamat sa inyong tanang pag-ampo ug pasidungog kang Gloria Sevilla, Ang hara sa mga lilas binisaya. The Queen of Cebuano Films. July 31, alas 12 sa Udto sa SMC Side Wing Atrium. Daghan kaayong salamat ug magkita tang tanan. Daghang salamat and God bless. Daghang salamat. Okay, magkita ta dito ha. See you there. Daghang salamat, O Santo Niño, huwag sukod ang gugma mo. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte dihang siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi.
Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Gloria Sevilla, Karbo sa Sugbo. Subuano ni. Okay, maayong gabi. Pag-usab, nalingaw mi diri ni Ryan. Kay, ang ako yung direct, o immediate nga ka na to bagway nada nga proposal. Way langaw, ang gahimo ani, nagpatagad. No pa. No po. Against. Actually, not only for the issue sa kanang way Ghosting. lingaw, ang gihimo ani no, pero kanang the idea nga iyang gi-present sa kaning congressman din. Alam na ko i-mention iyang pangan kay murag mo iyang tuyo nga musikat siya. Pagbasa na ko manggod sa iyahang proposal, wa joy ayo, wa gyud klaro unsa man gani ang concept sa ghosting. Kadelikado ani iyahang gibuhat oy nga moingon ra siya gimuon ni siyang emotional abuse, i-declare ni nga emotional abuse niya. Kahuman tan-aw na ko sa iyahang definition, tan-aw na to ha kung giunsa niya o kanang define ang iya sa iyahang balaod ha. Ako aning basahon sa inyo ha. Mao na nakaingon ko ay wa jud ni siya ayo gyud. Na ha, giingon niya ra diri kay ghosting a form of emotional abuse and happens once a person is engaged in a dating relationship with the opposite sex which affects the mental state of the victim. Hala, Ginoo ko, mahadok naman sa tugsod aning relasyon kay ana ba ang relasyon mapiktahan ba gyud na imong mental health, malipayon ka usahay, magulaanon ka usahay. Hala, mahimot ang kriminal aning tanan ray, murag mao gini ang pinakauna gyud nakong rason nganong di ko ganahan sa iyang proposal. Suba gyud klaro iyahang definition unsa ning ghosting. Mao na. So against ka sa attorney di ay nga ana akong migo nga imo sang migon siya. Pareha mong stand in siya kung ano man nga kontratang duha. Because you cannot legislate emotion. Yes, hello very there. difficult. Dili na tangan lang din na. You cannot legislate emotion. Maningingon. Pero attorney og ni atong migo nga nagtan-aw Kay bao ko, kinsahay. Kay very private person, it's about time. Uy, angay ta magpasalamat ni congressman nga di sad pangalan ni attorney. Kabaw ko, di po kaganahan niyang pangalan. It's out of the box idea but it's very timely because we are bothered. Ang ato magyurong kuan karon since mga 2 years ago pagsugod sa pandemic or even before nagsugod ang pandemic na natoy issue anang my mental health. Ni samot ang antong mental health issues pag abot sa pandemic. Unya kung na-treat na imong mental health before pa the crisis, the pandemic crisis, and then mapunan pa yun aning mga tao way mga nada kay ghost ka. Oh my God, it should be a crime. Dapat mapinalize ka ana. Although sa bill ni congressman wala pa dito gibutaw ni na interview mo siya CNN siya. Congressman nga wala pa man ni kuan imuha penalty. Unsa man ni siya? Wala pa na penalty because amo pa nang i-discuss sa akong mga kauban nga mga legislators. Wa joy nadaray, wa ana but wa gyud nadaray kung mao oh na my iyang God, attorney, proposal attorney, dapat naana nay ko ana kanang iyang i-propose daan nga kanang bill mo naman ko wa gyud nada why nada pagkahimo akong gibasa ba kay basig na redeeming value kay nay nada uy kuan ba ako ha kanang advocate ba ako against emotional violence ha kay rabi ana sa bawsi actually kanang iyang i-contemplate siguro is masud na sa bawsi mao na akong gitan-aw balik ang iyahang gi-propose nga balaod nun unya kanang imong giingon nga unya na lang ang kuan proposal unsa na lang ang penalty murag ay way nada gyud iyang balaod ay na lang natagig attention murag community service most likely ang penalty ana but ang ako aba kung either community service or mapriso gyud ka eventually kung mahimo ng balaod na kanang bill is oh my God, thank you so much congressman kanina natin ani no makayutag wow kanina ani because mingon la nga normal naman ang ghosting masakita mo gyud ka sa relasyon you have to suffer because sometimes when you are in a relationship it's not all bed of roses. You have to suffer but oh my God, kanang ghosting magud lahi pa ni siyang concept sa ghosting because kanang ghosting it robs you of your self-respect. Mura na kag kanang ang sabi ko ani mura kog taw-taw sa humaya na ani nga I deserve para sa linya ni Piolo ba I deserve an explanation
explanation. That is the point of ghosting. You should not ghost somebody. Kaya na siya emotional impact and psychological impact sa imong pagkatao, sa imong gibiyaan, and then dili yun na siya ma-end kung walay proper closure ang inyong kuan, because mingo sila nga kanisang atong umigo sa una. Unsay atong gi-punish ani Ray ang for the fact nga walay proper For closure. causing There are a emotional lot, distress my God, and there are a lot of there are a lot of things that will not result in proper closure in a relationship, not only ghosting. Kaya mga tao karon wala yung mga batasan. Ato nang kuan, ato na lang nang i-punish tanang medyo transgression sa usa ka relationship in which actually basig kamong duha ha, puros mo ning suffer sa pandemic, puros mo emotionally stressed. Unya imuhang remedy is actually wa kay baw and you don't want to be contacted. Himuong kang criminal for oh my that. God, you should be responsible. It's very complicated to be addressed in a legislation. Ya kanang legislation man good Ray, kinahanglan klaro na i-define na what exactly are you punishing. Okay. Unya sa kani pa lang daan sa iyahang That's dimension. the emotional and psychological distress. Na naman gud na sa bawsi kung musud sa bawsi ang law. definition sa ghosting ni Congressman, gano di ba sa nato nga less Congressman? Hi Congressman. Okay. Anyway, kaya iyang tuyo mo sikat ra siya. Sikat na ako sikat naman ni siya actually. Kanini chika na ako, ako sang friend nga milyonaryo. Dili sa to ngalan kay milyonaryo ra ba ma-threaten ang safety and security siya. Kita mo ko niya sa Facebook, magsige man na siya raffle sa Facebook. Sikat na siya actually, attorney. Anyway, ganahan pag siya magpasikat, ganahan siguro siya magsenador. Nakakailan niya online. Uy niya, mao bitaw, nakakonceptualize siya ani nga himo na itong krimen ng ghosting because kani magong ghosting, mahimo maguni siya, mahitabo maguni siya kasagaran sa online na siya na sa bill ha 1161 ba na number 1161 basta 611 House Bill 611 kanang bill is that ingon si Congressman nga there is ghosting kung pananglitan nag-date or nag-live-in mo, you are in a dating relationship. Kanus man na dating relationship, una kung nag-live-in mo babae lalaki pwede wa tay appeal ani husband or wife pwede po. Dili na, walay appeal dito. Kana ra mga sa iyong definition. Mao na ni Ron, wag mo check klaro. Relationship na appeal sa iyong who lives definition. as husband and wife Pwede pero siya no husband marriage. and wife. Wa siya mo ingon ana tanaw na to balik ha. There is a dating relationship kung kanang regular inyong communication, like nagsige mo communicate online and then sige sa mugkita, that is a dating relationship dito, and then eventually may tabo ang ghosting kung mukalit lang kag kahilom din ha, man kag aoach mingon ang mga yads aoach ngano man. So niingon ang mga psychology, oh my God, that is a problem because ngano una mo lagi mawagtangan ka anag kuan, you will be continually questioning ngano di naunsa man siya. Una is kana magud siya nga regular dating na mo, sige na magkita, sige na communicate, nahimo na siyang kabahin si mong kinabuhi kanang tawhana, and eventually kalit na siyang kahilom, kalit siyang kawa without saying goodbye. I deserve an explanation. Piolo Pascual, ingos Piolo Pascual niya, wala naman siya. So ikaw nga gibiyaan ka, magsikag wonder, una okay na ka ato siya, what if namatay siya? What if na hospital siya? Nganong nakalit man siya kahilom? Safe ka siya. Ikaduha, ngano man unsa man ako nabuhat nga sayop? Ngano di kalit man siya biya? Bisa ba pwede ra magud siya maingon nga this is not working? Inaana. Di man na kuan lisod sultihon oy inaana kay lisod ka nang you were able to say hello. Kada magud ang na kanta nga kanang hello. It says one hello. Sige. Is how it starts. Diba? Ano gyud ko nang antay min duha. Hello man ka. Kung di ka kahibaw mo goodbye. So dapat mo na siya ang ma-penalize, and it's about time kay ang mga tao niingon ra sila. Ang hunahuna sa mga tao gyud nga normal ra man na siya. Nahimo ra siya normal, but oh my God, ingon ang mga psychologists na siya impact actually kay kung dili gyud na nimo ma-settle emotionally and psychologically sa imong kaugalingon mismo, there is a chance that because you were hurt deeply, imo sang ipasakitan ang imong isig katao, the next relationship mo sa imong buhaton dito. So dapat na penalty para people would stop, look and think twice nga dili di pwede mag-ghost ang ko. Dapat mananghid ko, dapat musulti ko tinuod nga actually you're not the right person for me, kay ingon ani ka pwede ra makamusulti or pwede siya goodbye because this is going to be complicated. Mananghid ka, uy, kay kung buot man, oy, may magbuot man na,
awin ana ang mga tao ray nga kanang what if biya Ay, ikaw niya dili yun, Ray, dili yun. weak siya person gikalan niya siya ghost So you are punishing that person for a wrong choice actually. Actually pwede man gud kanang dili walay criminal intent No, mo or wala agad siya malicious intent. Wala lang coward lang yun na ay mga ingon anak nga mga tao nga simply kanang afraid to tell their real kanang kuan emotions no in such a way nga they just prefer to wala lang kalit lang sila kawala. And for me kana nga mga choices in life although siguro ang pikas kay murag na left hanging na pud sa iyahang end unsa og address kung nawala wala na mo kontak kay Kevs pod nimo oy nganong pangitaon ti kag nakaganahan mangita so naarapod na sa kanang supposedly victim ana bang unsa niya address di ganahan ang tao nimo di ba pakita Kevs ana niya so kinahanglan pud na nga siguro among friends tagan lang na siya emotional support kay para nako no it's really we are debating about this thing para tan-aw nato ha kung kanang enough ba na siya nga himuong criminal action para debatihan ngadto sa kongreso kay we will be investing time and resources para lang to determine if kaning mga emotions o kaning mga pagbati angay bang i-punish unya for me covered naman gud sa bawsi if it's enough to constitute an emotional bawsi babay ra man na nya what if ang babay mo nang ghost nya ang laki mo yung biktima unsa may i-cover sa bawsi mo kasi apilada sa bawsi di ba so we should have this law we should have justification si kuan nga kanang bumitaw ni Ana si congressman nga murag ang penalty ana di man gyud importante nga prisohon jud ka ang importante nga maka-realize ka it's nasayop na imong gibuhat in town yung mga ghost ka mo biya lang kag way pahibaw walang paalam walang kuan ni ana so dapat kinahanglan makakat-o ng mga tao to say goodbye because oh my god lahi man gud ang impact sa kanang social attachment emotional attachment kung ang inyong relasyon nagsugod sa social media kanang mga text kanang mga chat lahi ra kay na yang atong mga tao karon labi na mga batanon very weak emotionally kanang dili ra maka textan oh my god that's very normal nga ni agi mo sa gyud kabatanon atong tigawon og maayo kay moon tanang criminal I mean daga na kay gunahuna nakatawa na jud ko ana ray no magpangutanan katubang kuan ba nay meme ana nga nay penalty at least na maka-learn na gyud sila dili maayo they should have kuan ghosting ra imong sala no and for me good no those are emotions those are kanang in a relationship man gud na ay mga experimentation ay mga medyo sayop nga choices pwede siguro ray kung medyo aggrieved paminaw sa usa dili man kinahanglan criminal action ang remedy sa balaod naa po kay civil action nga pwede himuon kung feeling nimo damage ka kanang emotionally morally damage ka sa ghosting sa usa pwede man nimo ikiha sa civil damages o kanang imuhang kuan kanang sleepless nights yes actually naatay gitawag nga mga moral damages nga kanang sa pagpangayo nato og danyos kay paminaw nato sa gibuhat sa usa kanang damage ta without kanang calling it a criminal act no na offended ka nga kanang sa imuha mao ni epekto wa nakakatulog wala nakaka-function wala nakakatrabaho tungod sa ka-irresponsable sa usa nga ikaw pud no kanang moral damages na siya kwarta ra man na in town oh my god I was suffering for like 3 years ganahan na gyud magpapriso and then that's not enough dili mas dito enough kanang criminal offense ang ghosting and then technically murag ingon siya na kanang ang penalty ana kay kuana siya kanang civic service siya no murag kana siya no kanang service ambot lang kung i-advise ni siya abogado kani si congressman kanang para nako criminal bisan pa og community service ra na it's a criminal law ko iyahang intention so may nga sa una ng mga ghosters sayop mo ni ghoster wait this is a criminal let's make it a criminal offense para what if na misinterpret I mean na misinterpret ang imuhang action no mo qualify kanira akong lecture series at karon na ay special law na ay revised penal law revised penal law kanining for acts which are in themselves by nature dili pod intentional pwede kanang by their nature kanang criminal per se kanang sayop gyud na per se kanang murder kanang pagpangawat pangakuan na pero naay mga balaod nga criminal lang sila because the law says so panalitan kanang gambling dili man na siya kanang criminal per se nga kanang naa sa
sa revised penal code by their nature, kuha na siya kanang nahimong criminal kay niingon ang balaod nga criminal ni nga mga action, illegal possession of firearms, niingon ang balaod nga dili mo pwede mo possess ani, yan possess mo mao nang napaka nahimong criminal. Pero in themselves dili gud na kuan kaning ghosting, dili gud na criminal by nature kung dili lang pud mo sulod sa katong ato ang siguro sa ubang mga definition sa revised penal code, pwede po na siya siguro unjust vexation kung na-vex gud ka sa iyang pagpakita, no? Pero para nako uray, my God, kanang daghan kay emotion is so complex para atong isud sa usa ka balaod nga way klaro pud di ay kay ang naghimo wa po siya clear concept unsa ng criminal law, kay moingon siya dili man ni criminal kay kuan ra man ni kanang community service kinalay pa priso. Actually bisag community service ra na is still a criminal law, pero ang iyahang balaod wala baya gi content of anything of that sort. There's nothing in the law very halo tanawa, wala siya isod. Wala siya nag-ingon ug unsay kuan, ipa-declare lang niya unya, so what? So istorya lang ang mga tao dito sa Kongreso, kalas-kalas mo kwarta, debate mo dito over something. So more probably kanang iyahang proposal will be scrapped, ilabay ra nas basurahan. Ay Jesus, kakalas ani sa kuan. Oh my God, dili na dapat ilabay in town. Oy, ka mga kuan anang mga unsay tawag ana ka mga mga wala ka emotionless sigud ano mga kongresista din na kung dili nila siya klaro in town. Oh my God, it's about time we have this special law against ghosting kay kanang grabe kang impact ana bingarita kay na jud sa psychologytoday.com. Ingon lagi siya, nag-site lagi daw pug siya psychologist. Ghosting gives you no cue for how to react. It creates the ultimate scenario of ambiguity. Should you be worried? What if they are hurt and lying in hospital bed somewhere? One of the most insidious aspects of ghosting is that it doesn't just cause you to question the validity of the relationship you had. It causes you to question yourself. Diba? So, then file for damages, for moral damages. Oh my God, moral damages. So, my God, if you really believe na naakay worth, my emotion is not for sale. It's really not. Kanang it's not about the money. It's actually kanang recompense. It's actually kanang mabayaran ka, not in terms of money, but the kanang gani ma-vindicated ka kung muingon ang korte nga, yes, indeed, kani si Talpulano sa iyahang biya nga wa magpahibaw nimo, nasakitan ka, wa kay katug, angay ni siya mo compensate nimo sa paagi nga kanang ganahan ka, money man gyud na ang translation. But for us kanang kung ikaw baya ang biktima, no, kung ikaw baya ang na-damage, kanang enough na baya na nga naay declaration sa korte if mao gyud na kanang ato ang gisgutan karon kanaha kung mo pass gani siya sa test sa damages which is civil. How much more kung ari na to butangan na to mas taas nga level of kanang evidence gani kanang kung moingon tag criminal manggod kang kinahanglan naa na proof beyond reasonable doubt. Ulo kalisod anang proof beyond reasonable doubt anang ghosting kanang kung ang balaod mismo nga gihimo karon atong imoon i-define pareha ra guna sa kuan ang atong gibasihan karon ang iyahang definition sa ghosting sa balaod niya nga gihimo in which way klaro wala kuan wa ka na nangin. Actually wala man gani giingon, walang paalam, wala gani giingon sa iyahang balaod nga ni kalit og kawa na sa explanatory note. Yes. Pero sa definition sa balaod mismo wala. So makaingon jud ko kana iyahang hinimuag balaod reflects on the kind of congressman that he is. I hope nga naana siya mga klaro nga chief of staff nga mga abogado no nga nakahunghong sir, binuang man ni sir or kanang hindi na kapasar sir. Pwede na to improve. Ay kana siya. Oh my God, it's 2021. My God, let's go out of the box. I will really question the lawyer nga ning kuan na niya ning draft ana if these are really lawyers. Man nga way abogado kay kasagara ba ng mga congressman din nagsalig grabe na sa mga abogado as consultant. So maayo kay nga abogado nga nitudlo ani. Kana nga balaod nga yang gihimo ay my God. Actually bate kay siya nga balaod. Because grabe na kay tarong mga psychological suffering and distress. Kung naka-idea na siya nga angay i-punish ng ghosting, right? No. Kana iyahang ghosting. Wala niya gi-reflect right kana mo opinion na nimo karon. Pero kana iyahang gi-define sa balaod upbringing ang iyahang balaod reflects the kind of congressman that he is. Bate kaayo
maayo ang pagkahimo sa balaod, walay definition, daghag mga preso nga way hinungdan. That's why ato pa dito. Kay dili mo man balaod, mo bitaw gitawag. Na balaod na, yan ang gisubmit. Balaod noon pa man na siya. So ato na to. Iyan ang gisubmit, bati na. Balaod, kung mahimo jud ang balaod di ma-define na gyud na dinhatanan. So let's give it a chance because ghosting is really a problem. Dili na siya nga. Sayo naman ang ghosting kay. Inaana man jud na masakitan man jud ka, makahilak man gyud ka ana, maduslak man gyud ka when you're in a relationship. But why do you have to suffer kung pwedeng nakay buhaton ana? Uy, emotional exercise, uy, practice na siya. Yes. Ano magud ang relationship? When you go in a relationship, when you are in a relationship, no, you expect to get hurt. Naagyo na yung mga butanga nga, di mo mag-abot. Kung saman, tanan na lang nga, dili maagrihan sa usa ka relasyon. Na ay congressman makauna-una nga ay kani angay ning ipanish, ato ning ikuan, ato ning himuong criminal ning nga kind of action like kanang iyahang giingon nga ghosting. For me, waste of time, waste of money kay you cannot legislate emotion. Mora gyud na ako Lipay ron ako atong amigo ani ron. You cannot legislate emotion. Dili pamugos di mo imong kaugalingon. Kani magud siyang balaura. Mo ni siya nga kinahanglan na kay maayong pamatasan para ko na mangayo kang katahuran igsud di musbalay. Inigbiya sa di musbalay dapat mananghid sa kaana. Inaani ni siya because it reflects our culture. We are Filipinos na magyud tay mga maayong pamatasan. Unya kanang mang-ghost ka, wala na siya na belong sa Filipino culture kay dili man nasugo sa maayong pamatasan in town. Not necessarily, right? Not necessarily, ha? No. For me, it's unnecessary. It's not necessarily kana complicated kay ng ghosting para nako in discussing an emotion gani. Kanang usaman ato pang while naay explanation ang mga psychologists sa possible effects. Ang atong tukion manggod ang atong tukion ang mo sa nga atong gusto i-punish which is giingon nga ghosting which kita lain-lain tag definition ang balaod nga gi-propose walay klaro nga definition wa man gani siya giingon unsay punishment so kana para nako ay dili lay kung submit kag balaod ayaw taon paghimog balaod nga that should be thrown in the trash can kana nga balaod niya is one that should be thrown in the trash can why klaro nga definition why klaro nga penalty unsa may kasan ninyo dito ilapay na siya balaura sa mga kongresista. Ay, pag naghimog lain. Walang klaro. Things that are more worthwhile to be discussed about rather than legislating emotions. Ato mga viewers, be, kung para nako, adyo ni siya nada. Mga nag-ghost ba sa niya ato mga viewers? Kasi Ferdy ba di makarelate? Daghan actually og ka-relate. Daghan kayo og niingon. Actually nga, number 1. Uy, natay 24 ka mga reactions. Betanaw ni nato. Arikos pinakalas magsugod. Nagyo ni ingon. Ingna ang nagpasara na nga balaod. Tugot basta magkita silang Ben Tulfo. Abot ako kasabot ani ang buti pasabot. Ako kailapod anang Ben Tulfo. Anyway, kani si Dennis Pahis Lasarte, ingon pud siya nga si di pud uyon kay kung di naganahan managad, di pud angay pamugos. Ingon pud si Erwin Rondina Kimod, mabaw ra gyud aning problema ha, wala na gyud laing mapanday nga balaod. Bitaw sakto jud. Si Joey Josh Makalam, di ko uyon kay Mang Sinson rabako kung wa na ko'y lain ika-reply. Yes, i-appeal na dapat ka ng Sinson should be a crime. My God. Grabe ka how hateful are you? Kung gisinson ka, isinson. Oh my God. Nga nung bisag kung di na siya, ayaw na pod. Ayaw na ipamugos. O niya, move on. Kani si Rufo Lapay, sus, pagka wala hinungdan nga proposal. Kung nibiya di ay kay wala na pod kaagwanta sa batasan sa isig kahabig ipamugos jud di ay uy dapat imo ni ipamukha nga wala ka kauyon imo I'm living kay wala ko kauyon nimo wa ka you're hopeless na ay mga tao ray ako moingon jud ko namang goy ubang mga tao nga di sila kaprangka gani nga wa na sila ganay sa usa. It doesn't mean nga innocent pod ang pikas party. Dapat magkakaon sila no. Unsa man ato na pod nang ikuan ang pikas nga nung iyan ning siya emotion. Kita di mga plastikan yung mga tao tungod anak ato nang itolerate nga mga tao nga di kay ba musulti it shouldn't come to the extent nga ato ang criminally punish. Daghanoy actually si Elidel Sabang Alob. Ambot lang mas maayo siguro himuon nga krimen kanang usa ka politiko
politiko nga gisuhulan sa buhi sa katawhan, maghimo lag balaod nga way polos nga maghimo lag katawanan unsa ni nga lansis wa na baya gyud laing mahuna. Kung nabi sa dating relationship, what if nag-live-in mo, kalit na nagkawain mong ka-live-in din ha, part na nas ghosting. Forever young at heart. Sus ngano himuon mang problema oy maunay giingon to love and to lose. Unya mag-inuhi hinuon. Aw ngano ni inter aw ang kanang walay way sang mangilad sad an ang nailad. Di po na mayo ang mangilad ha kanang intentional nga mangilad. Di po na mayo. Piya-piya gatipunog man gani ang mga kaso diya sa korte nga wala pa hatagig igong pagtagad usban na pud anang nonsense nga bill wala gabae unsay nakaon makahatag ba og kalambuan sa mga pobre karong panahon na bitaw priorities karong panahon na inaani ni siya makatabang na siya kung nay balaod kay magmatngo na kana sa imong mga desisyon sa kinabuhi kay especially when you are gigi-ghost ka sa imong uyab baron imong ka live in dili ka imong frame of thought ana di ka ganan mo trabaho di kumukuan ganahan ako magpakamatay oh my God katabang na si Satu. Para na Coreno, if you are not ready to get hurt, don't enter in a relationship. Oh my God, you cannot legislate emotion. You cannot stop your heart from feeling. Ay na pag-love diha ko. Love. Na magyud na if you want to love, kanang you should not be scared of the prospect of getting hurt. Unya, masuko day ka love ka nya kahuman kung medyo mohimo og wrong decision mo kuan imo ding ikihadayon ayaw na lang kay mga pa-fall baya good ni mo na sila kay nana sila depende na nas kahimtang oy naundaan nga bi ako ning suwaya ni si Kuan para mo fall ba gyud ako and when he falls or she falls I ghost. Naa si Rodel Tahan Langit, krimen din ng mga lag. So, ikiha ang kalag. Si Jesine Leo, problema sa uban, di tang hilabot da. Daghan dapat at imanon, kana pajod, ghosting, pagsuruy. Actually, ang mga general sentiments sa kanang kuan, mga tao so far sa akong nabasa, niingon nga, way nada. Ang balaod. El Nido, I believe pwede ghosting, kanang mawala lagkalit, nga murag bula, imuhang uyab. Pananglit, human ka na buntis or maski walay igong hinungdan. Nakasabot siya sa purpose sa balaod. Karelate siguro yun ni siya. Si Ramonito Arnado, dili ko uyon. Si Ram Haji Sipada, daghanag priso ana. Of course. Mercedita. Ganahan ko tagdagan na aspisuhan. Si Mercedita Omega Flores, dili ko uyon, wa na ikatabang sa nasod. Si Helen Duhiling, mas daghan ang dapat tutukan sama sa mga benefits sa mga solo parents nga nagtinarong sa panginabuhi. Pasagdi na lang ng ghosting aron mo grow pod spiritually ang usa ka individual nga nakasinati og ghosting. Si Alan Alicante, problema na nila oy Indianon sila sa ilahang ikasabot atong hunahunahon ang kinatibuk-an. Ang problema ang kakabos sa katawhan karon. Lagi priorities lagi ta karon. Si Shirley Melendres Espinosa, let's just respect the dead and move on, as simple as that. Naa si Sally Mati de la Fuente, there are more pressing issues in our country than ghosting. Sakto to siya. Kinsa to niingon, katora siya mo. Hello there. Kinsa to niingon nga, sakto na part of ghosting na what if mo lagi pa-fall. Kani mga ghosters, pa-fall ni sila. Inika-fall ni mo, like, lucky ang ghoster. Nga ikaw, babay, gipamabdusan ra ka, gipahimusla ng imong kuan, imong kahinaan, your weakness, na-fall ka. Kay grabe sa kay mo bulatik ni siya ang lucky. And then eventually, na-fall na ka, nisugot ka, napamabdusan ka, and then, wala, gibiyaan ka, sakto na. Ma-cover siya ni balaura. Na ay remedy actually, Ray, kung ingon na nga gibiyaan ka. Dapat ka special, no? Para magmatngon yung mga tao. Kanang na ay remedy kung kanang nabuntis ka, nya gibiyaan ka. Actually, pwede gyud siya gihapon magukod nato, no? Na ay mga balaod nga lain nga separate nga pwede nato magukod pero dili kinahanglan magpapriso. Dili man ko kay ko aning ko Andray hati no oray dili gyud ko kaayo aning ato ang kuan karon sa criminal justice karon no nga punitive man gyud ta
we are trying to veer towards kanang restorative justice like we have for children. Unya, kung ma-mend some other way without having people go to jail, ato nang buhaton kung na offended ka, if you feel damaged, if you feel injured tungod sa binuhatan sa uban na ay laing civil remedies nga pwede na to i-avail, not necessarily translated to money, no, kanang vindication na siya sa damage that you felt tungod sa kanang kuan siguro misjudgment sa lain tao, no, para nako kanang dili kinahanglan criminal manggod ang atuang tubag sa tanang problema sa kalibutan. Na ay other remedies for that. Mao nang niingon ko nga na ay actually na daghan pa gusto nato hisgutan nga mga balaod, no, pero sige ganahan man ta ghosting, ganahan siya mong criminal, naghimo na lang puto siya balaod uy nga kanang klaro-klaro lang pud Sa itaw sunod, wala pa lagi na final discussion pa man na kay mo bitaw arumahimo na siyang balaod, dapat klaruhon na siya kay we should not be we should not be drafting laws just to get media mileage gani. Dili na media mileage na gyud siya ana, that's out of the box thinking. Why We should give hinungdan it a gyud? chance. Wa anta Kung ni inyo na nana ibasura, oh my God, kamo mo yung mga nada din sa Kongreso, dapat din niyo ibasura, inyo nang tan-out. It's about time kay kuminta kaning mga napaangkan, gidaganan sa mga nakapanat ay remedy. Anong daghan mang gihapong na biktima ana, ngawa sila nahadlok na because you cannot legislate emotion. Listen kayo kay mga bubiya, kay in reality daghang mga butakal. Which can be solved through other remedies nga ipapriso nato. Para na sa mga butakal, kanang puros ka magwanga ng anak. This is it. Ako, despite the fact nga na ako'y mga kaso nga violence against women and their children, actually, you should see things at a bigger perspective. Mo nang kung na ako'y gihandle nga kaso nga against kuan ha kanang ako gyud nang na evaluate, it's not for the purpose lang nga manggukod ka og tao, it's really nga naay cause. And sometimes, and actually more of the times, you should not be using the law to persecute people. Naay lain mga remedies, naay laing mga pamaagi para sa pag-address sa ato ang mga redress nga dili kinahanglan ipapriso ang tao. And for me kanim gong emotional relationships, emotions nato, no, daghan kaayog mga butang nga kanang mo complicate sa mga relasyon nga dili gigit kinahanglan nga atong ipapriso ang sayop nga desisyon sa usa ka relasyon. Attorney, sometimes you should not use the law para manggukod og tao, but sometimes you have to use the law para maprotektahan ang mga biktima like kanang mga gipang-ghost, emotionally gitalikdan ang mga responsibilidad. Pass that bill mo ana, magpasalamat gyud ako sa congressman. Get me, hire me. Congressman, pagklaro sa imong balaod nga way klaro. Dili, you hire me, congressman, ha? This is a very beautiful bill. Paminaw ni Ryan unsaon pero imuhang balaod bati. Team Ghosters. You question your legislative staff nga nung yatagan kag inaana nga klase nga draft. Hire me kato ng tarungon kay nindot kaning balaoran balaod nuna dapat mahimo gining balaod. Ano tay panahon. Thank you so much sa Koy, sa Pal, ni Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dudong Limchua, ni Robert. Of course, si Inday, si Anton, si Joanne, si Brian, si Nilo, si Jurex, si Dave, si Ferdy, og si Direk Jenny. Yay! Thank you so much for pagkiuban ka nato. I hope that mo na-learn especially about the human trafficking, no? So yung dapat buhaton, asa mo dapat mo dangop, kinsay dapat yung saligan and everything. Pangita sa Attorney Noemi Truya, and also the hotline. So to hotline 1343 unya sa Children's Legal Bureau. Ako ding say hi ko sa among mga staff sa CLB nga didto pod ganina sa kuano sa kanang SMC side, si Attorney Ten, si Earl, ug uban pa natong mga kaubanan, si Je, no, nga kanunay mo tan-aw diri atong coordinator. Thank you so much. Kay siya nimo. Oh my God, thank you so much. Dapat ato dyan batukan ng mga ghosters dyan. Ghostbusters dahil kakaroon. And hello sa atong amigo nga di magpangahan nga. You cannot legislate emotion. Yeah. Wala na yung panahon, magkita tagbalik sunod sa badupuhon. Din nilang sa yung paborito mga kasaw matagpa ni hapon. Saire!